Sa isang maliit na silid-aralan, kilala si Kaloy bilang pinakapasaway at pinakamahina sa math. Ngunit isang araw na pagdesisyonan niyang magbago, tibay ng loob at determinasyon ang baon niya para sa nalalapit na examinations. Sa hangaring itaas ang kanyang marka, dumating ang araw ng pagsusulit at tila naghahanda na rin ang mga kaklase ni Kaloy sa matatanggap nilang resulta. Tuwing pinamimigay ng guro ang test papers mula sa pinakamababang score pataas, laging una o pangalawa si Kaloy na matawag. Ngunit iba ngayon, habang isa-isang binabanggit ang mga pangalan ng mababang score, hindi man lang nasama si Kaloy. Lumbay at kaba ang naramdaman ng mga kaklase niya. Habang sinasalaysay ng guro ang test scores, ang mga nakuha ng 30, 40, 50 hanggang 70, wala sa listahan si Kaloy. Ang bawat minuto ay tila nagiging oras para kay Kaloy. Ang kaba at excitement ay pinagsama ng kanyang puso't isipan. Ang mga kaklase ni Kaloy ngayon ay nagtataka at napapatingin sa kanya. Ang iba'y natuwa, tumayo at nagbigay pagbati sa kanya. Iniisip na siya na ang nangungunang estudyante sa pagkakataong ito. Patuloy ang guro sa pamimigay. Habang umaabot na sa score na 80-90, ngunit wala pa rin si Kaloy sa mga nabanggit, dumating na ang pinakahihintay na sandali. Ang huling test paper na hawak ng guro. Tumaas ang boses ng guro at sinabi, "Sino ang hindi pa natanggap ang kanilang test paper?" O napuno ng kaba at pananabik si Kaloy. Lumingon siya sa paligid. Narinig niyang ang bawat tahimik na gasps ng mga kaklase niya, ngunit bumulaga ang sigaw ng guro. Sinong punyetang tanga at gago ang hindi nilagay ang pangalan sa test? Siya lang ang may 0. Luminaw na sa lahat. Si Kaloy ang may pinakamababang marka. Nabulabog ang silid-aralan at bumalik ang dating imahe ni Kaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, buo ang kanyang determinasyong magbago pa ulit sa susunod.